Ang ikalawang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Sa bawat kabataang naririto, sa inyong mga mata na puno ng pangarap, ngunit madalas ay may bahid ng puyat at lihim na luha. Titigan niyo ang iyong mga palad. Marumi ba? May kalyo? O baka naman nanginginig sa takot? Batiin ninyo ang inyong sarili dahil sa kabila ng lahat ng dagok, nandito kayo. Humihinga, lumalaban. Ang ating usapan ay hango sa isang pangakong binitawan sa gitna ng matinding hirap. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ngunit huwag kayong magkakamali, ang paraisong tinutukoy ko rito ay hindi isang lugar na makakamtan lamang pagkatapos ng huling hininga. Ito ang paraisong itatayo natin dito sa lupa, sa gitna ng ingay ng EDSA, sa alikabok ng kalsada, at sa tila walang katapusang puyat ng buhay estudyante o manggagawa. Ang paraiso ay ang tagumpay na hindi binibigay sa atin ng tadhana, kundi ang tagumpay na pilit nating ninakaw mula sa marahas na kamay ng kahirapan. Nagsisimula ang lahat sa pighati, iyong pighating nanunuot sa buto. Aminin natin, ang pagiging Pilipino ay madalas na pakikipagpatintero sa kamalasan at pakikipagbuno sa sistema na tila idinisenyo para tayo ay mabigo. May mga gabi tayong hindi makatulog dahil ang ingay ng kumakalam na sikmura ay mas malakas pa kaysa sa pangarap nating maging doktor, abogado o maging engineer. Ang hugot natin ay hindi lang galing sa sawi, sa pag-ibig, kundi galing sa pagod ng ating mga magulang na ang katawan ay tila makina na ring nauubusan ng langis. Nararamdaman ko ang bigat ng inyong mga balikat. Ang takot na baka ang iyong buong buhay ay maging isang paulit-ulit na serye ng kulang. Kulang sa pera, kulang sa pagkakataon, kulang sa swerte. Ngunit tandaan nyo ito, ang pinakamatitigas na bakal ay pinapanday sa pinakamainit na apoy. Ang iyong pighati ay hindi isang tuldok, ito ay isang kuwit sa mahabang pangungusap ng iyong tagumpay. Ang iyong pagsumamo sa langit ay hindi naririnig bilang ingay, kundi bilang isang deklarasyon ng digmaan laban sa iyong kasalukuyang kalagayan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim. Gamitin mo ang dilim upang mas lalong kuminang ang iyong mitsa. Paano nga ba bumangon kapag ang mundo mismo ang tumutulak sa iyo pababa? Kapag ang failures mo ay nakapaskil na sa iyong noo at tila mas malakas pa ang boses ng iyong mga duda kaysa sa iyong pag-asa. Ang sikreto ay hindi ang pag-iwas sa pagkakamali, kundi ang pagyakap dito ng may kasamang galit na determinasyon. Ang bawat bagsak ay isang aral sa kredibilidad na itinuturo nito sa iyo kung papaano balansehin ang iyong sarili para sa susunod na hakbang. Sa buhay, ang kabiguan ay hindi kabaliktaran ng tagumpay. Ito ang gasolina nito. Ang pagbangon ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Ang hindi pagtanggap na ang iyong kwento ay magtatapos sa pagkatalo. Huwag kang matakot magmukhang tanga.
magmukhang talo o mapag-iwanan. Lahat ng eksperto ay naging clueless noong una. Ang mahalaga, habang ang iba ay nagrereklamo sa social media, ikaw ay nagpapanday ng iyong galing sa lihim. Kapag tinawanan ka nila, hayaan mo lang. Ang tawa nila ang magsisilbing palakpak mo pagdating ng araw na ikaw na ang nasa tuktok. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pag-akyat sa entablado at pagtanggap ng medalya na kalaunan ay kakalawangan din. Mas masarap ang tagumpay na may kasamang anghang. Iyong tagumpay na alam mong muntik mo na suko. Iyong tagumpay na may lasa ng dugo at alak ng luha. Ito ang tagumpay na may halong pawis at puyat na hindi mababayaran ng kahit anong diploma. Kapag nakamit mo na ang iyong mga pangarap, huwag mong kalilimutan ang mga kalyo sa iyong kamay at ang mga sugat sa iyong puso. Iyan ang iyong war medals. Ang paraiso ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo ng may ngiti dahil alam mong mas malakas ka kaysa sa anumang unos. Ang tagumpay ay pag-abot sa iyong potensyal habang bitbit mo ang iyong kapwa. Walang saysay ang paraiso kung ikaw lang ang nakarating doon, habang ang pamilya mo ay nasa putikan pa rin. Ang tunay na tagumpay ay ang maging tulay para sa iba. Kaya naman mga lods, mga beshi, at mga kapwa ko kabataan, heto ang hamon ko sa inyo. Huwag kayong maging biktima ng inyong sitwasyon. Maging arkitekto kayo ng inyong kapalaran. Ang ngayon ay ang tanging oras na mayroon tayo. Huwag nang maghintay ng perpektong pagkakataon dahil ang perpektong pagkakataon ay para lamang sa mga mahihina. Ang mga matatapang, sila ang gumagawa ng sarili nilang pagkakataon. Ngayon din, simulan mong buuin ang paraisong ipinangako mo sa iyong sarili. Iyong paraisong hindi kayang nakawin ng kahit anong krisis. Iwanan mo ang mga negatibong tao na tanging cannot be at hindi mo kaya ang alam sabihin. Isampal mo sa kanila ang iyong resulta, hindi ang iyong salita. Isampal mo sa kanila at huminga ng malalim. Lunukin ang takot at ipakita sa mundo kung ano ang kaya mong gawin o kaya natin gawin bilang isang kabataang Pilipino na may pusong nagniningas at utak na hindi sumusuko. Sinasabi ko sa inyo, sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit, ngayong araw na ito, ang bawat hakbang ninyo patungo sa pangarap ay ang simula ng iyong pagpasok sa paraisong inyong pinaghirapan. Tayo na, dahil naghihintay na ang ating tagumpay.